Hello mga kasari, good afternoon and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, another content na naman. At nabasa ko to guys sa comment section. Tanong po siya ng isa po nating kasari na si Ma'am L. Basahin ko na yung kanyang question. So ito ay 8 minutes ago at yan, buti na lang siya para nagkaroon tayo guys ng content. So sabi po ni Ma'am L, good morning po. Pa-advise naman po yung magandang gawin sa mga kamag-anak at kaibigan na maaga pa lang as in 6 AM uutang na. Sa bigas naman 5 PM na hihingi pa, nakakairita. GRRR, sabi niya ganon, perwisyo sa negosyo ko kasi pansin ko tuwing ganyan ginagawa, tumutumal. So, very relate at madami ding makaka-relate na kasari po natin dito sa question ni Ma'am L. Kasi, hindi po siya as in simpleng question lang. Kasi involved po dyan yung kadugo, tsaka kaibigan, kamag-anak at kaibigan. So, bilang isang tendera, alin ba yung uunahin mo? Ang hirap manimbang, 'di ba? At naranasan ko 'yan mga kasari. Syempre, sa una pinagbibigyan natin, pero bandang huli tayo kasi yung naaapektuhan. Kaya naranasan ko 'yan, pinagsabihan ko, and hindi maganda yung naging outcome kahit maayos yung pakikiusap mo or pag-uusap nyo. Hindi maganda yung nakuha kong salita from them. So, ang ginawa ko na lang guys, nung sinabihan ako ng ganon, tapos may natitira pang utang dito, syempre nagalit ako, sumama loob ko kasi hindi ko nagustuhan yung sinabing word sa akin. Syempre hindi din naman malayo sa atin, pero ayun guys, nung time na yon nakapag-post pa ako, hindi yung post, my day ganon, na ramdam mo talaga yung my day ko na galit ako. So, meron lang guys dumaan. Siyempre, bilang isang tao, meron tayong emosyon, 'di ba? Tao lang tayo, nasasaktan din tayo at napupuno. Siyempre, guys, uunahin muna natin yung sarili natin, yung negosyo natin. Ako, sa perspective ko ngayon, sa panahon na to, kahit pa man yan kamag-anak, kaibigan, kapatid, basta ganun kaaga. As in guys, ang aga naman, yung wala ka pang buena mano. Yung kapatid ko nga dito guys, kapag nangungutang, kapag alam kong wala pang buena mano, sinasabi ko sa kanya, balik ka na lang kapag may buena mano na ako, kahit kapatid ko pa. So, ganun po ako ka-strict dito, mga kasari, kasi naranasan ko po yung wala pa po akong buena mano, nagpautang na po ako, at anong naging outcome sa tindahan ko? Buong maghapon sunod-sunod ang nangungutang. At hindi masamang maniwala dun guys dahil totoo yung kasabihan na yun. Umuutang na nga buong maghapon, matumal pa buong maghapon. Kapag nasimulan talaga yung araw mo na buena manuhan ka ng utang. Kaya Miss L, para po sa akin, di ba pinagbigyan nyo na nung una, kausapin nyo po. And kung hindi nadaan sa magandang pakiusapan, pasensyahan na lang. Kasi ang hirap po kasi talaga kapag nagpapautang, lalo na kung hindi naman biro yung presyo ng inuutang nila. Tapos ang hirap 'di bang maningil, lalo na kapag kamag-anak mo at kaibigan mo, sasabihan ka nila ng mga masasakit na salita, sasabihin hindi makatulog, hindi makapag-antay, antay ka na nga ng antay, umabot na ng 1 week, 2 weeks, or months pa, or isang buwan ganyan. Tapos sasabihin di makapag-antay. Ano 'yun, 'di ba? So alam naman nila na sa negosyo natin, sa mga paninda natin, magkano lang yung kinikita natin, at doon sa mga inutang nila na paninda, dala pati puhunan. So saan tayo kumuha ng pinang-abono nun? Sa sarili nating bulsa, or minsan nga wala pa. Naapektuhan yan yung sari-sari store mo, konti lang yung napapamili mo, mapapansin mo sa sari-sari store mo, ang konti na lang ng paninda mo, kasi nga, pinautang mo ng pinautang, tapos natetenga, pati puhunan mo. Yun po talaga yung mahirap, lalo na kapag, hindi lang basta stranger ang nangungutang, kamag-anak mo pa at kaibigan. Meron lang guys, dumaan na magde-deliver, parang rider, ganyan.
So, nagsabi si ma'am, ano yun? Palod nga po sa 10. Load. So, I'm back. At nagsalita po doon sa comment, nabasa ko ni Ma'am L na perwisyo. Totoo naman po, hindi po ako magja-judge doon sa sinabi niyong salitang perwisyo dahil totoo naman po talaga yan. Affected po talaga yung ating sari-sari store, yung ating negosyo sa ginagawa nila. Yung kaaga-aga pa lang, wala ka pang buhay na mano, tapos uutangan ka. Pati bigas, 'di ba? So, mahirap talaga guys magpautang ng sobrang aga pa. Alam naman natin yan talaga yung pamahiin na tunay na nangyayari. Na wag nilang basta i-judge na ano ba yan, pamahiin lang naman. Pero totoo yun guys. Madaming makaka-prove niyan at isa na ako doon. Kaya yung salitang perwisyo, totoo naman na perwisyo talaga yun. Kaya it's a no talaga sa akin guys eh. Kapag ano, yung buena mano mo. Tulad ngayong araw na to, pagbukas ko guys ng sari-sari store, yung buena mano ko hindi utang. Hanggang sa makaalis yung buena mano ko, sunod-sunod na yung bumibili guys. At nagtataka nga ako, sunod-sunod ngayon yung bumibili. At yun, very thankful ako dun guys. Kasi yung buena mano ko kanina 50 pesos. Ang ginawa ko, pinispis ko na ganyan sa mga paninda ko. Diba ganun tayo mga tindera? Lahat. Pati dyan sa mga delata, ginaganyan ko. At ngayon guys, medyo okay naman yung benta natin. Lalo na mamayang hapon kapag mga bandang 4, 5 hanggang mag-closing na. Sobrang mabili na. Minsan nga aligaga ako dito mga kasari eh. Kasi dalawa yung bintana natin dito na pwedeng pagbilhan ng customer. Kaya minsan dito dalawa. Minsan dito sa kabila dalawa. Iisa lang ako. Kaya ang ginagawa ko kung sino yung nauna, yun yung inuuna ko. Kaya po dun sa Ma'am L, ang maipapayo ko lang po sa inyo at ang maigi nyong gawin is kausapin nyo po yung kaibigan nyo, yung kamag-anak nyo na ayun, pinagbigyan nyo naman sila sa mga una. So, kausapin nyo ng maayos and kung madadaan sa maayos na pag-uusap, okay. Kung hindi naman po, habaan nyo na lang po yung pasensya nyo at huwag nyo nang paulitin kasi masakit din po yun para sa inyo nai-stress kayo, hindi nyo alam kung paano nyo sisingilin, lalo na kung parang medyo pa nga, baka mahaba-haba na ang listahan sa inyo, mahirap po talaga yan singilin, lalo na kung kadugo nyo. Danas ko po yan. Ako kasi ayoko na nai-stress sa paniningil. Kasi danas ko na yan dati. Na pautang lang ako ng pautang. Pero nung natuto na ako, tinuruan ako ng partner ko na hindi dapat laging ganon. Talagang naging strict na ako dito guys. Pero hindi naman sa hindi ako nagpapautang. Nagpapautang po ako dito sa mga good payer. At ang ibang usapan nga lang kapag sobrang aga pa, ay bawal talaga ang utang. Lalo kapag walang buena mano. Alam niyo yung kakabukas nyo pa lang, 15 minutes, 30 minutes nyo pa lang kaka-open, tapos may mangungutang niya. May mangungutang na nakaka-bad vibes talaga yun. Kaya yun lang po yung masasabi ko sa inyo. Kausapin nyo po ng masinsinan. So, yun lang guys, ang ating vlog for today. Usapang utang na naman. At hindi po yan talaga mawawala sa ating mga sari-sari store owner na pag-usapan at maitapik talaga always ang salitang utang. Kasi part na po talaga yan dito sa ating negosyo yung mga mangungutang. And hindi lahat kayang i-handle ang mga nangungutang sa sari-sari store. Kaya ang dami talagang humihingi ng advice ng mga kasari natin. And ako, very thankful naman ako dahil isa ako sa mga napapagtanungan ng mga kasari natin. So, yun lang naman guys. And very happy din ako na minsan nakakatulong tayo sa kanila sa mga munting advice natin. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!